Are you sure? What's our last topic last Saturday? Unlawful arrest? Any answer? Ma'am, about arbitrary detention. Arbitrary detention? Ano yung pinaka-last article? Yes, very good. So let's go back before we proceed to delaying release. So here, this is our last topic last Saturday. Delay in the delivery of detained persons to the proper judicial authorities. Sabi ko, meron tayong kailangang sundin na oras. Here. For light penalties na crimes, dapat within ito. If he fails to deliver such person to the proper judicial authorities within 12, if crime is light penalty, 18 if crime is correctional, or 36 hours if crime is afflictive. Now, I told you, kapag nasa maximum hours na, pag nasa maximum hours na siya, ang arresting officer is duty bound siya to release the person detained. Kasi kung hindi ngayon i-release, siya naman ang mapafilan nito. Delay in the delivery of detained persons to the proper judicial authorities. Now, mautak din ng mga arresting officers. May ginagawa sila. Kapag alam nila na malapit na sa maximum hours, hindi nyo na kailangang abutin ng pinaka-maximum, ang ginagawa nila ay nagpapapirma sila ng waiver. Hindi kailangang abutin ng maximum hours kapag alam na ninyo na malapit na, okay, meron na lang time remaining 5 hours or remaining 10 hours para i-detain ng person na na-arrest natin, magpapirma na kayo agad ng waiver. Okay, for light offenses, pwede nyo silang papirmahin ng waiver na pwede nyo pa silang i-hold or i-detain until 5 days. Yan. Then for serious and less serious offenses, you have the right to hold or detain them until 7 to 10 days. Pero dapat nakapirma sila sa waiver. Now question, yung waiver po ba na yan ay violative sa kanilang constitutional rights as accused? The answer is what? Kasi nga, di ba, meron tayong Article 125 na nagsasabing hindi natin sila pwedeng i-delay. Delay in the delivery of detained persons. Pero, binigyan tayo ng option ng law, ng batas, na magpapirma ng waiver. Kapag we only have remaining hours, kunwari mga 5 or 10 hours, pwede nyo silang papirmahin ng waiver. Violative ba yon sa kanilang constitutional right? What do you think? Is that a violation of their constitutional right? As No, ma'am. why not? Why not? Ma'am, kasi may waiver. May waiver. Okay. They're giving their consent, di ba? Andito, actually, to prevent committing this felony, officers usually ask accused to execute a waiver which should be under oath. Dalawa ang ating requirements para maging valid yung waiver. Una, dapat under oath siya. And then the second, it should be executed with the assistance of a counsel. Dapat sa harapan ng abogado nila. At naka-notarize siya. Okay? Kapag pinapirma nga siya ng waiver, yung accused, pag pinapirma ninyo ng waiver, pero hindi naman sa harapan ng abogado niya or ng PAW lawyer kung wala siyang kakayahan na kumuha ng private lawyer. At hindi rin ninyo siya pinanotaryo, ninotarize, hindi po yun valid waiver. Okay? So, kung hindi valid waiver at dinetain pa rin ninyo siya, kahit na tapos ang maximum hours, mafa-filean na kayo nitong delay in the delivery of detained persons to the proper judicial authorities. Tandaan ninyo yun ha, hindi porket pumirma ng waiver, okay, safe na ako. No.
dapat ma-comply ninyo yung dalawang requirement. Number 1, it should be under oath. And then the second, it should be with the assistance of a counsel. Yung counsel, that is the other term for a lawyer or an attorney. Okay? That's the other term para sa mga abogado. Yung under oath, notarize. Bakit ba kailangang i-notarize? What do you think is the reason? Bakit kailangan siyang under oath? Bakit lahat? Sige, lahatin na natin in general. Bakit lahat ng mga documents na legal or kunwari yan, mga contract to sell, deed of sale, kailangan siyang nakanotaryo? What is the reason behind that? Maging valid or ano? I'm looking for a proper term. Transparent, ma'am. Maging transparent and maging original? No. Ano? Anyone? Para maging legit, ma'am. Maging legit? Okay. Although nakukuha niyo yung point, kaya lang, ang proper term doon is para maging public document siya. Meaning, kapag naging public document siya, it is binding against the public. So, well-known na siya. Kasi kung hindi siya notarized, ano lang siya, parang mere scrap of paper lang. Okay? Wala siyang, kumbaga, wala siyang power, wala siyang ngipin. O kunwari, yung mga deed of sale. Kunwari, nakabili kayo ng mga sasakyan or ng mga lupa. Okay, nagkapirmahan under the deed of sale na in-execute ninyo. Pero hindi siya pinanotaryo. Binenta ko ulit. O kunwari, binili ni Angelo yung lupa sa akin. Pero ako, dahil loko-loko ako, hindi ko pinanotaryo. Ang sinabi ko lang kay Angelo, okay na yan. Sa'yo na yung lupa. And then, nakita ko na naman yung isa ninyong classmate. O kunwari, binenta ko rin sa kanya. Yun naman, that time, pinanotaryo ko na. Ano kaya doon ang public document? Ano kaya doon ang legally binding against the public? It's the one na napanotarize. Diba? Kasi, yung between Angelo and me, na deed of sale, na contract, ay hindi siya notarized, meaning to say, hindi siya well-known to the public. Kasi di ba pag nagpapanotaryo kayo, isinusulat yan ng mga attorneys. Okay? Nilalagyan nila yan ng document number, page number, tinatatakan pa nila yan. Kasi nga, yung libro na pinagsusulatan nila, isinasend or isinasubmit yon sa Supreme Court. Kaya siya nagiging public document. Okay? Kaya ganyan din yung reason behind kung bakit kailangan yung waiver na ipapapirma ninyo sa taong inaresto ninyo someday kapag mga naging police officers na kayo ay dapat notarize. At dapat din with the assistance of a counsel. Ano naman kaya yung importance nun na dapat habang pumipirma siya ay nakaharap or ina-assist siya ng kanyang abogado? What do you think is the reason? Anyone? Yes, Mananan Karina Tuyor. Ma'am, parang sila ang witness. Legal na witness para sa nasabing document po. Legal na witness? Pwede, pero meron talagang trabaho ang mga abogado. Ano ba yung work nila doon? Hindi lang para maging witness eh. What is their job? Pagdating sa mga ganun. Hindi lang sa pagpirma ng mga waiver. Pati dyan, sa pagpipirma ng mga deed of sale, mga contract. Diba dapat laging with the assistance of a lawyer? What is the reason kaya? Kasi sila yung nag-explain kung ano ba yung mga nilalaman ng document na dapat nilang pirmahan or Exactly. Yes, very good. Maria Teresa. Exactly, that is the reason. Kasi nga, ang bawat tao, ang bawat akusado ay merong karapatan sa due process. Paano magkakaroon ng due process kung hindi naman in-explain sa kanila kung ano nga ba yung pinipirmahan nila? 'Di ba?
For those ordinary people na hindi sila legally knowledgeable o hindi nila alam yung mga legal terms, di ba kayo din, mga estudyante, pag may mga nababasa kayo sa mga kudal o sa mga libro nila o mga law books ninyo, hindi kayo aware. What is the meaning of this? Ano ba ibig sabihin nitong mga ganitong terms? Yung mga lawyers, ang mga abogado, yan ang expertise nila. Pinag-aralan ng matagal na panahon. Okay? At yan ang kanilang trabaho. I-explain nila sa inyo. Hindi po pwedeng pirma na lang kayo ng pirma. Ang nakalagay pala dun sa waiver ay ikukulong na kayo ng more than 10 days. Ang ilalagay doon, may karapatan na silang i-detain kayo. Okay? Which is, kung nakalagay naman doon na more than, hindi rin siya magiging valid. Kasi ang nakalagay sa law, ito lang po ang pinaka-maximum. So, dapat, within 5 days, ma-deliver mo na siya sa proper judicial authorities kapag light offenses. Pag serious and less serious offenses, within 7 to 10 days, ma-deliver mo na rin siya. Pag hindi, that's the time na makakasuhan ka na ng delay. Kasi binigyan ka na nga ng chance para magawa yung trabaho mo, hindi mo pa rin na-execute. Okay? Clear? So, dito. Now, let's go to Article 126. Anyone who wants to read Article 126? Yes, Ma'am Karina. Article 126, Delaying release. The penalties provided for in Article 124 shall be imposed upon any public officer or employee who delays for the period of time specified therein the performance of any judicial or executive order for the release of a prisoner or detention prisoner or unduly delays the service of the notice of such order to said prisoner or the proceedings upon any petition for the liberation of such person. Okay, thank you. So, let's go back. What is Article 124 nga ulit? Arbitrary detention. Diba sabi natin, the difference between arbitrary detention, serious illegal detention, and slight detention, or simply illegal detention, if the offender is a public officer or public employee na nakakumit ng ng pag-detain ng any person, the crime is arbitrary detention. Now, anong sabi dito sa Article 126? Sabi dito, the penalties provided for in Article 124 shall be imposed upon any public officer or employee. Meaning to say, ang Article 126, ang offender natin dyan ay public employee or officer. So, ang Article 126 ay hindi mo pwedeng isampa na kaso to private individuals. Ang makakapag-commit lang ng crime na to ay mga public employee or officer. Okay. The offender, without good reason, delays, number 1, service of the notice of the judicial or executive order for the release of the prisoner or detention prisoner. And then second, performance of such judicial or executive order for the release of the prisoner or detention prisoner. And then proceedings upon the petition for the release of such person. Ang nangyayari dito kasi, kung aware kayo, mga BGMP personnel natin. Diba, minsan, although sa mga teleserye, pinapakita nila yun, in reality, nangyayari din siya. Minsan, may mga jail warden na nagpa-power tripping. Okay? Merong mga akusado o mga detained or mga persons deprived of liberty, mga PDL natin, mga nakakulong, na hindi nila ka-vibes or hindi nila trip. Parang hindi nila gusto. Ganon. Ngayon, dinidelay nila. Kunwari, pwede na siyang palayain. Performance of such judicial or executive order. Kunwari, binigyan siya ng probation. Pwede na nilang palayain. Pina-power trip nila.
Ang pwede nating ikaso sa warden na yon, sa jail warden na yon, ay ito, delaying release. O, let's say for example, merong petition for the release. Kunwari, nakapag-bail siya. Diba? Right to bail. Ang mga akusado ay merong right to bail. Pwede silang magpiyansa. Ngayon, itong mga wardens na to, ayaw na lang na-execute yung petition na yon, petition for the release. Pwede nating filean ngayon yung warden ng delaying release. Okay? Iba yung delay sa proper judicial authority. Iba rin yung tinutukoy natin dito na delaying release. Kasi yung kanina, delay in the delivery. Sa pagfa-file ng kaso, sa mga pagfa-file ng information, yun yung tinutukoy natin sa Article 125. But this time, papalabasin na. Dinidelay na nila yung release. Okay? Article 127. Gets na ba yung Article 126? Kung anong pinagkaiba niya sa 125? So dito, from the term itself, 125, delay in the delivery of detained persons to the proper judicial authorities. Meaning to say, yung person ay nakadetain pa lang saan? Saan pa lang siya nakadetain? Anong part pa lang ng ano natin? Pillars of the community. Nakadetain pa lang siya under ano? Article 125, delay in the delivery of detained persons to the proper judicial authorities. Meaning to say, nakakulong pa lang siya, inaresto pa lang siya sa mga police stations. Kaya nga, di ba, pag pupunta kayo sa mga police stations, merong mga detention doon. Maliit na detention room. Yun yung tinutukoy dito sa Article 125. But dito sa Article 126, ang tinutukoy na niya dito ay yung mga nakakulong na sa BGMP, yung mga ganyan talagang kulungan na. Yung undergoing na ang kanilang, ongoing na ang kanilang kaso, nagkakaroon na ng hearing, then nagkaroon na ng executive order or ng judicial order, meron ng decision, pwede na siyang i-release, pero in-hold pa rin siya. Yan yung tinutukoy dito. Or, may notice from the judge or the judicial or the president na siya ay i-release na yung prisoner or yung detention, pero hinuhold mo pa rin. Delaying release din yun. Or, merong petition for the release, nakapag-bail, nakapag-piyanso siya, pero hindi mo pa rin siya nire-release. So, that's about Article 126. Magkaiba siya sa Article 125 and 126. Now, let's go to Article 127. Can you read Article 127? Yes? Let's start. Sige po. Article 127, Expulsion. The penalty of prison correctional shall be imposed upon any public officer or employee who, not being thereunto authorized by law, shall expel any person from the Philippines island or shall compel such a person to change his residence. Okay, thank you. So from the term itself, expulsion. Ano ba ibig sabihin ng expel? Or expel? Ano ibig sabihin natin ng expel? Pagpapalayas. Pagpapalayas? Exactly. So tayo, wala tayong karapatan, di ba? Wala tayong karapatan na magpalayas ng mga Filipino citizens or utusan ng isang tao na mag-change na kanyang residence ng basta-basta without legal reason. Okay? Dito, sabi sa expulsion, sino ang ating offender dito? Sino ba ang pwedeng kasuhan ng Article 127 or expulsion? Sino ang ating mga offenders? According to the law. Public officer or employee. Yes. Sila ulit. Kami pala ulit. Mga public officer or employee. Okay? Pwede kami kasuhan ng expulsion kung kami ay nag-expel ng any person from the Philippine Islands or inutusan namin ng isang tao na magpalit ng kanyang residency. Okay? Change your residence. Dahil ayaw ko sa'yo, umalis ka dito sa lugar na to. Lumipat ka sa ganitong lugar. Okay. Expulsion.
Same lang doon, sa binasa kanina. Pero ito ang kailangan ninyong tandaan. Acts punishable under Article 127 or expulsion, number 1, by expelling a person from the Philippines. Pinapalayas mo siya sa Pilipinas. Okay? Number 2, by compelling a person to change his residence. Simple lang yan, expulsion. So kapag dun sa question sa board exam, merong scenario na ganyan. Kunwari, X, a police officer. Kasi minsan tinatago nila yung word na expel eh. Kunwari, gagamitin nilang term, oblige A to change his residence. Alam niyo na agad yun. If what crime ang committed doon, it's expulsion. Kaya intindi niyo lang mabuti yung question. Minsan, pinapaikot-ikot kayo sa mga kwento, pero ang kailangan ninyong gawin is to spot the issue. Ano nga bang pinaka-issue doon sa tanong? Okay? Now, these are the notes that you need to remember under Article 127 or expulsion. The crime of expulsion absorbs that of grave coercion if done by a private person. Act will amount to grave coercion. Meron kasing tantamount ang expulsion na case. Pag ang nag-expel sa'yo na umalis ng Pilipinas or mag-change ng residence ay public officer, ang kaso ay expulsion. Pero kapag private person naman siya or private individual ang gumawa sa'yo nun, kunwari, private individual, nagsabi sa'yo na umalis ka na Pilipinas, ayoko sa'yo, ayaw kitang makita, umalis ka dito sa lugar namin dahil kaaway kita, lumipat ka sa barangay, ang kaso naman doon ay coercion. Grave coercion. Okay? So kapag public offender, yes, Ma'am Karina. Paano kung anak ng public official yung nagpalayas? Anak. Oh, sige. Is Or the anak kamag-anak na? question. Is the anak of the public official or the kamag-anak of the public official a public officer or a private individual? Ano ba siya? Private individual. Exactly. Therefore, anong ikakaso natin sa kanila? Is it expulsion or grave coercion? Grave coercion? Yun. Ibang usapan kung ang nagpaalis ay yung mismong kapitan, yung mismong public officer. Kasi kung yung mismong public officer, it's expulsion. Pero pag yung anak lang niya, na feeling niya siya na si kapitan, or yung kamag-anak na feeling niya siya na rin si kapitan, it's grave coercion still. Kasi ang law natin, napaka-expressly provided niya na ang offender pagdating sa expulsion ay public officer. Pagdating naman sa grave coercion, private. That's the difference. Okay? Now here, threat to national security is not a valid ground to expel or to compel one to change his residence. Oh. Example, sa nangyayari sa atin, yan sa flooding system na naman nasasabi ko eh. Hindi ko talaga matanggap na flood control siya eh. Katulad yan, ano bang nangyari sa Balongaw? Sino mga taga Balongaw and Umingan dito? Nabahan na naman daw ata doon. Diba? So the flood control issue na yan. Meron bang karapatan ang mga Senate, ang nasa Senate or the Congress itself na expel dito sa Philippines ang Diskaya couple, spouses? Question yon. Meron ba silang karapatan na expel sila dito? Kunwari, gagawan nila ng paraan para hindi na matuloy ang mga hearings na yan. Sige, dahil hindi naman kayo nagsasabi ng totoo, malis na lang kayo dito sa Pilipinas para i-deport nila. Do they have the right or the authority to do that? None, ma'am. Why none? Why? Kasi nga 'di ba ito, kahit na sila ay threat
sa national security. Paano naging threat sa national security? I do not know if you've heard about this. Na ang Korea kasi, ang South Korea ay nagpapautang sa atin ng pera for infrastructure. So sila yung malaking tulong sa atin pagdating sa pondo ng pagpapagawa ng mga highways, mga buildings, infrastructure. Kaya nalaman kasi nila yung ganyang issue ng corruption pagdating sa DPWH. You know what? Nag-decide ang kanilang ang kanilang president, parang president ng tawag, I do not know the term sa kanila, na itigil ang pagpapautang sa Philippines dahil nawawalan daw ng saysay. Nakukurap lang ng mga public officials. Threat yon sa national security natin. Paano siya magiging threat sa national security? Paano siya magiging threat? Kung wala na tayong pera or pondo pampagawa ng mga infrastructure kasi hindi na tayo papautangin ng Korea, anong mangyayari sa Pilipinas? Yes. Mga mamamayan yung mahihirapan. Exactly. The Marami. public. Yes, thank you. Sige, expand mo pa kung gusto mo pang yan. Ano pa yun, ma'am? Yan, ma'am. So, yun. Pare-pareho tayo kasi yung mahihirapan. Kaya magiging threat siya sa national security. Lalo na yung mga nandyan sa Mindanao areas. Diba? Pwede na siyang maging way para makapasok ang mga terrorists. Okay? Kasi wala na tayong pera eh. Pera to build infrastructures para maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Sinuubos. Wala na rin gusto magpautang. Pwede na siyang maging threat to national security. Magkakagulo na dito sa Philippines or most nakakatakot magkaroon ng declaration ng domestic war. Diba? Yan, yung NPA, yung People's Army. Hindi natin alam kung ano mga nasa isip nila. Kasi ang pag nakikita nila na lalong humihirap or pahirap ang Pilipinas, actually, doon sila natitrigger. Wala nang nangyayari sa gobyerno, wala nang nangyayari sa Philippines. So, what if magkaroon ng na mag-levy or mag-declare sila ng war? Hindi gulo na naman yan. Pero, wala pa rin tayong karapatan na expel sila. Kasi it is not a valid ground. Wala. Hindi yun valid ground para paalisin natin sila dito sa Philippines. Kasi kung gagawin yun, mapafailan yung mga nasa Congress or mga senators natin ng expulsion. Okay? Hindi rin siya, ito, mostly nangyari ito sa barangay. May lasenggo. Okay? Si A ay lasenggo. Lagi siyang nanggugulo kapag siya ay lasing. Ngayon sabi ni Kapitan, lumipat ka muna sa barangay sa kabilang barangay or pangalawa after ng kanilang barangay. Kasi lagi ka nanggugulo dito. Hindi na nakakatulog ang mga tao. Hindi na sila secure, hindi na sila safe sa gabi. Is that a valid ground para sabihin yun ni Kapitan na mag-change siya ng kanyang address or ng kanyang residency? Ano sa tingin niya? Pwede bang gawin ni Kapitan yun? Ma'am, yung paglalasing niya ba wala siyang nasasaktan? Meron. Meron siya nasasaktan. Let's say, for example, meron. Or, valid ba yon? Valid ground to expel or paalisin siya? To ask him to change his address or residency? Anyone? Ano sa tingin Ma'am, ninyo? yes, ma'am.
Yes, ma'am. Yes? Why yes? Kasi ma'am, nakaka-persuasion na siya. Nakaka-probation siya. Let's go back here. Threat to national security is not a valid ground. National na, hindi pa valid. Eh dun sa area ninyo, valid yon. The answer is no. Hindi yun yung proper way para i-discipline mo ang iyong kabarangay, yung mga sinasakupan. Hindi yun yung proper way. Hindi mo siya pwedeng utusan para lumipat ng barangay. 'Di ba? Unless yun ay kanyang sariling kagustuhan. Iba ang usapan kasi tayo na mga private individuals or either public officers or employees, we have our right, human right natin yun, na piliin kung saan natin gustong tumira. Ibang usapan kung tayo yung pinaka may gusto or yung choice natin, gusto kong lumipat sa ganito. Pero kung uutusan tayo ng mga public officers or officials, hindi nila pwedeng gawin yun. Okay? Minsan may ganong question sa board exam pinanggulo. With consent, sabi niya ganon. A, with this consent, decided or approved, sabi niya, to change his residence due to personal matters is with the approval of the barangay council. Are the barangay council liable for the crime of expulsion? Sabi niya ganon. What is your answer? The answer is no. Kasi with consent, siya yung may gusto Kumbaga, in-approve lang. Kasi 'di ba, sa change of residency, meron tayong kukunin na certification from the barangay council. Pero ibang usapan kung sila yung mismo nag-initiate na pinatapon ka, pinaalis ka doon sa barangay na yun at pinupunta ka sa ibang barangay. Ibang usapan pag gano'n. Okay? Yun yung kailangan yung anuhin doon. Kapag ikaw yung may gusto, since you have the human right to choose where to live peacefully and safely, walang kaso doon. Pero kung sila yung nag-utos na paalisin ka sa isang lugar and to change your address or residency, pwede mo silang filean either expulsion or grave coercion. That's it. Now, ayun yan lumipat. Any question? Ma'am, Yes. paano po yung di ba may case na kumbaga yung offender is Yes. ang parusa sa kanya is lumayo sa victim niya lang. Like, ililipat siya sa ibang lugar, like exile. Justiero, may certain na Apo, ma'am. Yes po, ma'am. that's valid kasi that's a order, that's a decision. Court order yung mga yan. Valid yun. Ibang usapan, kasi nga parang parusa siya sa maling nagawa niya. 'Di ba? That's punishment. That's a way for him to correct kung ano ba yung mga maling nagawa niya. Kasi kung hindi niya sinunod yun, pwede pang mag-file ng mas mataas na kaso. 'Di ba? Pag ganun yung nasa Thank you. question, pag ganun yung nasa question, iintindihin niyo mabuti. Kung siya ay decision or court order or parang yun, destiero, valid yan. Pero ibang usapan kung kaya ka lang pinapaalis ay dahil ayaw lang sa'yo, malis ka dito, ayaw ko sa'yo, ito ganyan. Yun, pwede mo silang filean. Basta ang lagi lang ninyong tandaan, magiging crime siya. Kaya nga, dapat sa subject ninyo na human rights. Di ba may subject kayo na human rights? Ano ba yun? Second year ba yun? Tama. Tapos yun ang human rights niya, di ba? Yes, ma'am. So, dapat, nung pinag-aralan ninyo yung human rights, isinapuso ninyo lahat ng mga karapatan ng isang tao.
Kasi ang lagi ninyong tatandaan, kapag kahit isa lang sa mga rights na yun or mga karapatan na yun ang na-violate, that's the time na papasok ang mga kaso. That's the time na mag-iisip kayo sa revised penal code kung ano nga ba yung na-violate na yun, na kaso na yun, and then itatama nyo siya. Kumbaga, ipipinpoint nyo siya kung anong article ba ang na-violate. Ano bang i-file natin na kaso. Kaya kung papansin ninyo yung subjects ninyo, ano siya, kumbaga parang nagiging prerequisite siya ng mga higher subjects ninyo. Kaya lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, dapat sineseryoso ninyo bawat subject kasi interrelated yan. Magkakakonekta yung mga yan. O, human rights. Katulad yun, you have the right to live. Diba? Right to live peacefully. Eh, na-violate yun. Without your consent. Na-violate siya. There. Pwede mo siyang filean either expulsion or coercion. Depende sa nagpaalis sa'yo. Isa rin to, violation of domicile. May question pa pala doon? Sa expulsion? None, ma'am. Okay. None, ma'am. Let's go to Article 128, violation of domicile. Who wants to read? Sinong gusto magbasa? Ay, wala nang gusto magbasa. Sa akin, ma'am. Sige, sige. Violation of Domicile. domicile. Violation of Domicile. domicile. The penalty of prisons correctional in its minimum period shall be imposed upon any public officer or employee who, not being authorized by judicial order, shall enter any dwelling against the will of the owner. Therefore, search paper or other effect found therein without the previous consent of such owner, or having superintentionally entered said dwelling and being required to leave the premises shall refuse to do so if the offense be committed in the night time, or if any paper or effect not constituting evidence of a crime be not returned immediately after the search made by the offender. The penalty shall be prison correctional in its medium and maximum period. Okay, thank you. So there, sino ulit ang ating offender pagdating sa Article 128 or the violation of domicile? Base sa nabasa kanina. Sino ang offender natin? Public officer or employee. Yes, sila ulit. Bakit ang daming kaso para sa mga public officer or employee? The reason is, kasi ang number one na job ninyo is to serve and to protect. Lalo na kayo someday. To serve and to protect the people or the public. Napaka pangit naman pakinggan or makita na kayong may mga karapatan na may mga obligation na mag-serve and protect the people or the public. Ang unang-unang magva-violate nun. Okay? Here, ang offender natin, public officer or employee. Ano kanilang ginawa? To. Not being authorized by judicial order, meaning hindi sila inutusan ng mga judge or wala silang hawak na papeles or mga legal documents na pinapayagan silang mag-enter any dwelling. Ano bang ibig sabihin ng dwelling? Diba? Ano bang ibig sabihin ng dwelling? Ito muna, ano bang ibig sabihin ng domicile? Kasi violation of domicile. Tahanan po. Tahanan. Okay. Meaning to say, in layman's term, sa mga ordinaryong tao, anong ibig sabihin ng violation of domicile? Violation of domicile. Ito yung may mga public officer or employee na basta-basta na lang pumapasok sa mga bahay natin. Mga tahanan natin na ano kanilang ginagawa. Enter any dwelling, pumasok. Against the will, wala ka namang consent. Hindi mo siya pinayagan na pumasok. Una-una sa lahat, wala naman siyang judicial order. Anong kanilang ginawa? Number one,
maghalubhob, mag-search ng papers or other effects found therein without the previous consent of such owner. Or having surreptitiously entered said dwelling. Ano yung ibig sabihin ng surreptitiously? Secretly, ma'am. Yes. 'Di ba? Nangyayari yan noong hindi pa ganun kaano ang mga tao. Yung kumbaga, hindi pa ka well-known, knowledgeable pagdating sa batas. Kasi ang akala nila, okay, pwede akong pumasok secretly. 'Di ba? Pwede akong kasi dati yung term na espiya, iba yung kanilang implication. Dahil ako ay spy, I am authorized to enter a public dwelling or a domicile kahit kailan ko gusto. Parang ganon, yun yung alam ng mga espiya noon. Pero hindi nila alam na violation pa rin yun. Kasi nga, ang pinaka number 1 na requirement natin ay dapat meron kayong judicial order. Ang judicial order, nakukuha yan saan? Sa court, sa judge. Dapat permado yan. Sino na dito naka-experience na merong nakitang search warrant or yung kapitbahay nila, may pumuntang police, may hawak na search warrant, warrant of arrest. Sino naka-experience na ng ganun? Nakita na ba kayo ng search warrant? Yes, Ma'am Karina. Ma'am, doon sa yung dati naming barangay sa Maldan, Mm-mm. may search warrant sila kasi yung nakatira doon, may mga nakatira daw doon na adik. Oh. Tapos anong yung napansin? Ma'am, may hawak-hawak silang paper na search warrant na nakasulat. Mm-mm. Tama. Ngayon, dapat i-check din Then, yun. Yes. Sige, ano pa? Then may kasama din silang abogado nun. Abogado. I know, parang officer na mataas yung ranggo, sir, ma'am. Mm-mm. Barangay. Then may sinabi sa sa may-ari ng bahay. Then kasama yung kapitan. Mm-mm. Ayun. Yan lang, ma'am. Thank you. Yes, thank you. Yun yung nangyayari. So, dapat meron silang hawak na judicial order. Yung judicial order na yon o yung warrant na yon in layman's term, yung warrant na yon dapat permado yon ng judge. Ang number 1 na kailangan ninyong tignan doon, dapat, ingay, wait lang ah. Okay, I'm back. So yun, dapat ang lagi nyo unang tignan sa warrant, lalo na pag naging mga pulis na kayo someday, yung pangalan ng taong hinahanap. Okay? Hinahanap ninyo ay dapat eksakto. Huwag kayong gagamit ng mga alias o mga alias or mga nicknames lang nila. Kasi pwede nila kayong filean ng technicalities doon. Malay nyo. Yes, Ma'am Karina. Ma'am, ask ko lang, ma'am, kung yung sa sinabi niyo po na kung sino lang po yung nakasulat sa warrant arrest? Yes. Hindi mo naman pwedeng dakutin. Paano po kung yung kasama niya din yung yung may kasama pa siya na iba? May kasama siya na iba na naaktuhan na gumagamit? Yes, ma'am. Ganon, ma'am. Naaktuhan kasi. Pero kung hindi, kinuha lang siya, wala naman siyang ginagawa, that's invalid. Pero kung nakita niya, yung police officer, during the time na mag-search sila, nakita niya naaktuhan na nagpa-pat session sila, pwede niya kunin yun.
pwede niya silang i-arrest din. Kasi, ano na eh, what do you call this? On the spot, hot pursuit. Talagang na ano niya, na, ay shucks, my mind is, mahirap pag may lagnat, ano. Yung talagang aktuhan niya, kaya pwede niyang kunin. Kahit nawala siya sa warrant. Pero Thank iba you, na ma'am. yung, yes, thank you, welcome. Pero iba na yung, ano, magiging, tawag dito, sa complaint, separate na sila. Separate yung doon nasa warrant, iba din yung doon sa kakukuha lang. Dahil naaktuhan niya. Hindi pwedeng i-joint complaint yun. Okay? So there, violation of domicile, public officer or employee not being authorized by judicial order, pumasok sa dwelling, nag-search ng mga papers para makahanap ng ibang mga ebidensya, pero wala pa rin consent ng owner, or secretly na nag-enter sa dwelling. Dwelling is the other term for domicile. Sa inyong tinitirhan ng bahay. Na question, hindi pa nga siya nakapasok sa bahay, sa loob ng bahay. Pero nakapasok na siya sa loob ng inyong lote. Is that a violation of domicile? Kunwari No, wala. ma'am. Why not? Ma'am, separate na po kasi yun. Kapag sa domicile, pumasok siya sa bahay, violation of domicile. Pero kapag sa bakuran, ma'am, grave coercion po ata. Grave coercion? Are you sure? Yes, ma'am. Any other answer? Yung lote ba nila ma'am may gate? Exactly. Tama yon. Ang una ninyo hahanapin, may gate ba sila or wala? What if may gate Violation ma'am. ng domicile? Why? Without consent ma'am. Eh, paano kapag walang gate? Goods yun ma'am. Anong goods? Paano kung ginagawa pa lang yung gate? Pag ginagawa pa lang yung gate, hindi pa tapos? Ano? Ano sa tingin Yes, niyo? ma'am. Ha? Sige nga, magandang question yun. Malangit naman sa board yun. Paano kapag ginagawa pa lang yung gate? Is it violation of domicile? Anyone? Siguro ma'am. Siguro? Sagutin mo Serious na. Trespassing, ma'am. Ha? Trespassing. Okay. Sige. Mamaya pupuntahan natin yan. Kasi susunod na rin ata yun dito. Trespass to dwelling. Mamaya. Masyado na kasing advance yung nila, question sila. Let's just focus here sa violation of domicile. So, yan. Basta pag public offender, it's violation of domicile. Now, the elements, itong elements, kung memorize naman nyo yung definition of violation of domicile, yun na rin yun. That the offender is a public officer or employee, that he is not authorized by judicial order to enter the dwelling, and or to make a search therein for papers or other effects. And that he commits any of the following acts: enter any dwelling against the will of the owner, searching papers or other effects without previous consent of owner, refusing to leave the premises after having surreptitiously entered said dwelling, and after having been required to leave them. So, pag kunwari, sinabi ng tao na, ay, hindi ako yan, hindi ko pangalan yung nakasunod dyan, umalis kayo dito. Then after saying na umalis kayo dito dahil hindi ako yan,
kahit na pinakita ng IDs or identities, hindi pa rin sila umalis, pumasok pa rin. That's still a violation of domicile. Now, yung special aggravating circumstances natin, ano ulit ang ibig sabihin ng aggravating circumstances? Book 1 to. What do you mean when we say aggravating? Diba? Meron tayong different Mabigat circumstances. na ano, Mabigat na. Punishment. Mabigat na punishment. Okay. Could you still remember the Jimaa? The Jimaa circumstances? J, sa mga estudyante ko dyan, kung naalala nyo pa. Jimaa. Ano na ulit ang ibig sabihin ng J? It is Justifying circumstances. ma'am. justifying circumstances. Anong effect ng justifying circumstances? Defend, ma'am. Defend. No Gina-justify. criminal liability. Yes. Very good. How about for letter E? Exempting circumstances. Okay. Anong mangyayari? Anong effect niya? Exemption. Small. Exemption? No Ano? criminal liability, ma'am. No criminal liability? How about for the M? Mitigating circumstance. Yun. Mitigating circumstances, what's the effect? Binabawasan man, reducing the penalty. Subtracting. Yes. Yes, reduce or I will not accept the term subtracting. It's reducing. Kasi pag subtracting, medyo ano siya in legal terms. Okay? How about the first letter A? Aggravating circumstances. Yun na yun. Aggravating circumstances, what's the effect? Increasing the penalty. Yun. Ini-increase. So, ano yung mga special aggravating circumstances under this article? Nighttime. Kapag gabi silang nag-violate o pumasok. Gabi silang pumasok without your will, against your will, without your consent. That's aggravating circumstance. So, magiging medium period to maximum period. Sana, I'm hoping na tinuruan kayo kung paano kumuha ng periods, ng mga penalties, para hindi ko na kailangang ituro ulit. Okay? Then, the second aggravating circumstance, the papers or effects not constituting evidence of a crime are not returned immediately. Ano ibig sabihin nito? Meron silang nakita. Kunwari, ang nakalagay doon sa warrant, sa search warrant. Ang kailangan nilang hanapin na barel ay ganito. May number. May serial number na nakalagay. E iba yung nakita nila. Do they have the right to get that one and serve as an evidence? Submit it to the court? Meron ba silang karapatan? O let's say for example, yung baril na nakuha nila, lisensyado naman yun. Meron ba silang karapatan para kunin yun? Wala po. Wala. Kasi kung ginawa nila yun, magiging aggravating siya. Aggravating circumstance. Okay? The judicial order is the search warrant itself. Okay? Kaya kung minsan, sa board exam, hindi ginagamit ang judicial order. They are using the term search warrant. Okay? If the offender who enters the dwelling against the will of the owner thereof is a private individual. O, ito na. Kapag public officer or employee ang pumasok sa inyong dwelling or sa inyong domicile, sa inyong pamamahay, it's the violation of domicile. Pero kung ang offender ay private, ang inyong ikakaso ay under Article 280 or trespass to dwelling. Madalas itong napagpapalit ng mga estudyante. Okay? Pero laging tatandaan, laging nauuna ang violation ng mga public officer kaysa sa mga private individual. Kasi ang private individual, Article 280 na yan. Okay? So kapag ang offender
public officer, violation of domicile. Pero kapag private individual, it's trespass to dwelling. So when a public officer search a person outside his dwelling without a search warrant, and such person is not legally arrested for an offense, the crime committed by a public officer, ito na yung sinasabi kanina ni sir, by the public officer is either, okay, grave coercion if violence or intimidation is used. Diba? Tama yung sinabi ni sir kanina, pero tandaan ninyo, kapag may violence na nakasama or tinatakot na kayo, ini-intimidate na kayo, that's grave coercion. Pero kapag walang violence, kaya nga tinatanong ko siya kanina, are you sure kung grave coercion? Kasi wala akong sinabing violence. Okay? Pag nakita ninyo sa question na merong involvement ng violence or intimidation, that's grave coercion. Pero kapag walang violence or intimidation, it's unjust vexation. Clear? Sino yung nagsabi na kanina? Although, meron naman siya kaya lang, kailangan nyo muna intindihin yung question. Sino nagsabi kanina? In fairness, nag-advance reading na siya. Or siguro na i-discuss na sa kanyang other subject. Okay? If there is a violence involved or intimidation involved, the crime is grave coercion. Pero kapag walang violence or intimidation, it's unjust vexation. Kapag yan ay outside his dwelling, hindi sa mismong kanyang tahanan. Pero kapag sa tahanan, sige, para maano ninyo, kapag ang pumasok ay public officer or employee sa iyong dwelling, that's violation of domicile. Pero kapag ang nag-legally enter sa iyong dwelling ay private, that's trespass to dwelling. Ngayon, kapag ikaw ay inaresto sa labas ng iyong tahanan na may kasamang violence or intimidation, the crime committed is grave coercion. Pero kapag walang violence, peacefully kanyang inaresto, maayos kanyang inaresto, hindi kanya tinakot, that's unjust vexation. Pero sa labas ng iyong dwelling. Clear? Nagagets nyo siya? Yes, ma'am. Okay. Now, public officer without a search warrant cannot lawfully enter the dwelling against the will of the owner, even if he knew that someone in that dwelling is unlawful possession of opium. Opium, mga prohibited drugs. Okay, kahit na alam mo, ikaw na police, maraming nagre-report sa'yo, kahit na alam mo na yung nakatira sa bahay na yun ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, o sila ay nagpa-pot session, wala ka pa rin karapatan na pumasok sa kanilang tahanan na wala kang hawak na judicial order or search warrant. Okay? Kaya kung may balak kang pasukin yon, kumuha ka muna sa judge ng search warrant. A public officer who breaks into the premise incurs no liability when a person to be arrested enters said premise and closes it thereafter. So, kapag sinira mo yung pintuan, okay? Pag sinira mo yung pintuan kasi isinarado siya, okay? Isinarado siya nung taong nakalagay doon sa search warrant. After mong sabihin na meron kaming search warrant, hinahanap namin si ganito para halugugin ang kanyang pamamahay at maghanap ng mga ebidensya. Then after niyang marinig yun, isinarado niya yung kanyang door. Pag sinira mo yung door para makapasok ka, meron ka bang liability? The answer is wala. Incurs no liability. Wala kang liability kasi na-informan mo na siya eh. Na-informan mo na siya na ikaw ay magse-search. Ibang usapan kung sinira mo muna bago mo sinabi ha. No. Una mo muna siyang i-inform. Okay? Pag naging mga pulis kayo, mayroon kayong mga search na gagawin, inform nyo muna sila, saka nyo sirain. Okay? Hindi pwedeng sira muna, tapos nakita nyo sila doon. Hindi pwede. Okay? The public officer should have first given notice. Ito yun. Should have first given notice of an arrest. Bigyan nyo muna sila ng notice, inform nyo muna sila sa inyong gagawin na search. Then, kung sinarado o pinipigilan kayong pumasok, pwede nyong i-break
Pwede nyo i-break yung mag-break into sa premise nila, pwede nyo sirain yung ano nila kasi wala na kayong liability kasi you've given notice for an arrest. Okay, clear? Intindihan niya? Andiyan pa Yes, ba kayo? Okay. Now, Article 129, search warrants maliciously obtained and abused in the service of those legally obtained. Can you read? Yes. Article 129. Search warrants maliciously obtained and abused in the service of those legally obtained. In addition to the liability attaching to the offender for the commission of any other offense, the penalty of arresto mayor in its maximum period to prison correctional in its minimum period, and a fine not exceeding 200,000 pesos shall be imposed upon any public officer or employee who shall pro- procure a search warrant without just cause, or having legally procured the same, shall exceed his authority or use unnecessary severity in executing the same. Okay, thank you. So there. Sino ulit ang ating offender under Article 129? public official, No, officer diba? or employee. Sila ulit. Public officials or public officer or employee ulit. Magkano ang kanilang babayaran na fine? It is not exceeding 200,000 pesos. Okay? Now, let's explain further or lalo ninyong intindihan. Search warrants maliciously. Ano bang ibig sabihin ng maliciously? Maliciously obtained. Ano bang ibig sabihin ng maliciously? Search warrants maliciously obtained, yes. Kahina-hinala, yes, very good. Parang alam niyo yung either tampered siya or forged yung kanyang search warrant. Pero ipinunta niya pa rin. Kumbaga, dahil naiinis ako sa taong ito at sinasabi sa akin na sila daw ay nagpa-pat session, ako ay magpo-forge ng search warrant. Ginaya niya yung pirma ni judge. Ganito ganyan. Kaya malaki, tignan nyo, kaya malaki ang kanilang fine na babayaran, not exceeding 200,000 pesos. Okay, kasi nga, ano to, mabigat na kasalanan ng mga public officials. Kasi kahina-hinala kung paano sila nakakuha ng mga search warrants na magfo-fall sa illegal arrest or illegal search. Any public officer or employee who shall procure a search warrant without just cause or having legally procured the same shall exceed his authority. Kasi wala naman siyang authority para gumawa ng sariling search warrant. Sino lang ba ang may karapatang mag-issue ng valid search warrant? Or warrant of... Judicial. Yes. It's the judge. It's the judicial. So, or use unnecessary severity in executing the same. Dito tayo, use unnecessary severity. Kasi 'di ba, meron yung iba, excessive naman na, sobra-sobra naman na yung kanilang pamamaraan para maghalubhob ng bahay. 'Di ba? So, kapag ganon, ito pa rin yung pwede niyong i-file doon. These are the acts punishable under this article: procuring a search warrant without just cause, that the offender is a public officer or employee, that he procures a search warrant, and that there is no just cause. Exceeding his authority by using an unnecessary severity in executing a search warrant legally procured. Sa elements, kung mapapansin ninyo, parehas din lang. Pero let's focus here. Search warrant, anong validity ng search warrant? It is, memorize this one. It is valid for 10 days from its date of issue. Okay?
From the date of issuance, ang validity niya lang ay 10 days. So let's say for example, nag-issue ng search warrant si judge ngayong araw. Hanggang kailan ang kanyang validity? So today is September 20. Until when is the validity of that search warrant? 1 week, ma'am. Ha? Yes. September very good. September 30. Bakit 1 week? Eh, dito na nga, oh. It is valid for 10 days from its date of issue. So, from September 20, magdagdag ka ng 10 days. Oh, that's the validity until September 30. So, kung ginamit mo siya ng October 1, valid ba yon? Valid search ba yon? Di na. Kasi yung search warrant mo ay nag-lapse na. Hindi na siya valid. So, ang number 1 na titignan nyo doon, pag nagkakanda kayo ng mga searches, valid pa ba itong search warrant natin? Kailan ba siya na-issue? Then next, sino ba itong hinahanap natin na tao dito? Or ano ba yung kailangan nating i-search? I-clear ninyo yon. Kasi mamaya kayo ang maanuhan ng abuse of authority. Then second, the search is limited to what is described in the warrant. Kaya sabi ko, kung iba yung baril na nakita ninyo sa bahay, hindi parehas sa nakalagay sa search, hindi nyo pwedeng kunin yon. All details must be set forth with particularity. Okay? Kaya hindi pwede ang alias or nickname lang. Yes. Ma'am, di ba nga sabi nyo kung ibang baril yung nakita parang hindi magiging valid. Ma'am, anong gagawin nyo doon ngay sa nakita nyong baril ngay? Or Ganito anong yun. pwede nyong gawin? Pag lisensyado yung baril, wala kang karapatan na kunin. Pero ang ibang usapan kapag yung baril na yon ay hindi lisensyado. Bakit? Anong ifa-file natin kapag hindi siya lisensyado? Illegal firearm. Illegal possession of firearm. Exactly. Illegal possession of firearms. Kasi loose firearm siya. Wala siyang authority para sa baril na yun. Hindi niya na-register. Wala siyang license to carry that firearm. Okay? So, lagi yung titignan, ito ba ay lisensyado? Meron ka bang authority to carry this one? Pag lisensyado, wala kang karapatan na kunin yun. Pero kapag hindi siya lisensyado, kunin mo. Tapos, filean mo. Kahit wala po doon sa warrant, kukunin, pwede mo nang kunin. Kahit kapag hindi lisensyado. Pag hindi lisensyado, pwede mo kunin. Tapos, filean mo siya ng separate case. Basta i-clear mo na siya ang nagkikerry nun. Paano kapag hindi pala sa kanya yun? I-clear mo na sa kanya pala yun. Kunwari, nakasugbit sa kanyang katawan. Kasi hindi niya na madi-deny yun. Ay, hindi sa akin to. Pero nakita mo na nasa katawan niya. Kasi illegal, yun, possession. Kaya mahirap din na kapag kunwari, nakita nyo lang sa drawer. Okay, nakita nyo sa drawer yung hindi lisensyadong baril. Tapos kukunin niyo, tapos sa-filean nyo siya ng kaso. Mahirap yun, pwede kanyang i-counter doon. Are you sure na akong nagmamayari dyan? Sa loob ng bahay namin ay ganito, ganyan. Ilan kami? Kaya sabi ko, maging sigurista kayo. Okay? Yun yung mga kailangan ninyo i-sure bago nyo siya kunin. Bakit kasi? Bakit hindi nyo pwedeng kunin yon? Kasi magiging siya. Ewan ko kung narinig nyo na tong term na to fruit of a poisonous tree. Narinig nyo na ba yung term na yun as criminology students? What do you mean when you say fruit of a poisonous tree? Ano ibig sabihin na? Illegal na pagkuha ng mga information, ma'am. Is information lang ba? Evidence, ma'am. Evidence, Illegal na pagkuha ng evidence. Illegal or hindi naman yun yung kinakailangan ninyo i-search. Pero kinuha nyo. Diba? So yun, pag kinuha nyo siya,
na wala siya sa search warrant, that's a fruit of poisonous tree. Hindi niyo siya pwedeng i-submit sa court as an evidence. Okay? Very good. Now, example. Example of a warrant maliciously obtained. X was a respondent of a search warrant for illegal possession of firearms. A return was made. The gun did not belong to X, and the witness had no personal knowledge that there is a gun in that place. Itong example, kasi sabi lang natin kanina, si X, siya ang respondent doon sa search warrant for illegal possession of firearms. Ngayon, nabalik yung firearm. Kasi nga, yung firearm daw ay hindi naman daw kay X. Pero, si witness ay walang personal knowledge na merong baril doon sa lugar ni X. Bakit siya naging malicious? Kasi, yung nag-report ay wala naman palang personal knowledge. Kaya dapat, pag may mga nagre-report sa inyo, pag nasa police station na kayo, i-verify nyo yon kasi magfo-fall under sa ninyo, trabaho ninyo. Hindi porket may nag-report, puntahan agad, gawa agad ng search, hindi. Kailangan muna ninyong i-verify yan. Kung yan ba ay legit information. Kasi may mga ganyan din na naninira lang, di ba? Ginagawa lang ng issue or ginagawa lang para magkakaso yung kapitbahay, ganito, ganyan, masiraan. Verify nyo bago kayo mag-ano. Lalo na sa mga pangalan. May mga nagre-report kasi na hindi ko po alam yung exact na pangalan niya, pero ang spelling po niya ata ay ganito, ganito. Hindi pwede yun. Sayang lang yung effort ninyo na kumuha ng warrant sa judge. Mahirap din magpaano ng warrant, ha? Kasi, ano din niya ni judge. I-check din niya. I-verify niya. Okay? Examples of abuse in service of warrant. Si X owner was handcuffed while search was ongoing. Abuse ito, ha? Hindi niyo ito pwedeng gawin. Abuse. Dapat, huwag niyo siyang, anong handcuff sa Tagalog? Popusasan. Yeah, huwag niyo siyang popusasan while nag-undergo kayo ng search. Kasi wala pa kayong karapatan na pusasan siya. Okay? Dahil lalo na wala pa kayong nakikita. Kailan nyo lang siya pupusasan? Sige nga. When is the perfect time? Or when? Do you have the authority na para Mampag na pag nahanap na yung ma'am, yung nasa search warrant. Nahanap na yung nasa search warrant? May authority search, ay pag mag-order ng warrant of arrest. Pag may authority ka nang mag-search and warrant of arrest? Hello? Kailan? Pag nanlaban Ma'am, yes. Napasanan. Ha? Medyo choppy ata si Sir Fronda. Ma'am, paulit nga po, ma'am. Kailan siya, kunwari, nag-undergo ka ng search, kailan mo siya dapat pusasan? When is the perfect time? Pag nabasahan na ng Miranda rights, ma'am. Exactly! Exactly, guys. Do not forget the Miranda rights. Diba? Lagi pang sinasabi sa inyo yon na dapat laging ma-inform sila of their Miranda rights. Kasi kung pinusasan nyo sila na wala pa silang Miranda rights, pwede nila kayong kasuhan ng abuse in service or abuse of authority. Tandaan ninyo yan. Lalo na pag naging mga pulis kayo, hindi porket, okay, dito na yung hinahanap natin na pulis. Hinahanap natin na mga guns. Pusasan nyo na. No. It's due process, guys. Due process. I-notify nyo sila of their rights. Their Miranda rights. Clear? Memorize nyo ba yung Miranda rights?
Ha? Ma'am, yes, ma'am. Sige nga, recite. You have the right to remain silent. Anything you say can or will be used against you in any court of law. You have the right to have a competent and independent counsel, preferably for your own choice. If you cannot afford one, the government will provide. Ah, very good. Very good naman si Sir Mark Justin. Okay. Tama. Wag naman na sana ninyong babasahin sa cellphone. Naging issue yan. Sino ulit yan? Ma'am, Sikon, ma'am. Sorry. Diba? Kaya nga nakaka-proud na, ewan ko lang kung binabasa mo. Pero sana pag naging mga pulis na kayo someday or mga general na kayo. Ha? Hindi, memorize. Alam ko naman memorize. Sana wag yun ang basahin sa cellphone or kaya sa piece of paper. Diba? Yun lang yung sasabi ko doon. Okay? Number 2. A tank was used to ram gate prior to announcement that the search will be made. Okay, sinira muna Diba sabi ko sa inyo kanina, wala kayong liability kung na-notify nyo na sila. Then sa kanyo sisirain. Pero this time, naging abuse siya kasi sinira muna prior niya in-announce na magkakaroon ng search. Okay? So dapat notify first and then pwede nyo nang i-destroy or i-ram yung gate. Persons who were not respondents were searched. Abuse din siya kung wala naman doon sa search warrant, ay sinearch ninyo. Pero yung question kanina, what if pat session yun ay naaktuhan? Do you have the right to arrest them? Yes, ma'am. But with another Yes. Yun yung lagi yung tatandaan. Pero kung hindi nyo sila naaktuhan, wala. Kasi nga, di ba nga, ang citizens ay merong karapatan na umaresto ng mga tao pag naanuhan nila. What more pa kaya sa mga public officers or public officials? Citizens arrest, di ba? Pwede. O what more pa kung sa inyo? Kung sa inyong mga public officers someday, nangyari yun. Di meron kayong authority doon. Okay, that's it. Now, Article 130, searching domicile without witnesses. Can you read? Article 130. Pakibasa po. Malapit na tayo matapos. Yes, Ma'am Karina ulit. Article 130, searching domicile without witnesses. The penalty of arresto mayor in its medium and maximum periods shall be imposed upon a public officer or employee who, in cases where a search is proper, shall search the domicile, papers, or the other belongings of any person in the absence of the latter, any member of his family, or in their default, without the presence of two witnesses residing in the same locality. Okay, thank you. Balik ulit tayo dito sa two-witness rule. Diba? Same with treason. Requirement, dapat there are two witnesses who would testify on the same overt act. Parehas din. Ang required na witnesses ay 2. Then, ang ating offender ulit dito ay same pa rin. Public officer or employee. Ano ang kanilang ginawa? Proper nga yung search. Okay? Tama yung kanilang proseso ng pagsa-search. Meron silang search warrant, meron silang warrant of arrest, pero walang witness. Okay? Search, where a search is proper, shall search the domicile, papers, or other belongings of any person in the absence of the witness, in the absence of the person.
any member of his family or in their default without the presence of the witnesses. Dapat pag nagsisearch kayo, meron at merong mag-witness. May magte-testify. Now, sa elements natin, pareho din doon. Offender, public officer, armed with search warrant, legally procured, searches the domicile, papers, or other belongings of any person, the owner, any member of this family, or two witnesses residing in the same locality or not present. Now, dito tayo. These are the order of those who must witness the search. Sino nga ba ang kailangan na maging witness? Diba? Dalawa? Pero sino-sino sila? Una, na kailangan ninyong hanapin ay yung may-ari ng bahay. Home owner. Sino nga ba ang may-ari ng bahay? Hanapin ninyo yun. Kasi kami po ay magse-search dito sa inyong domicile. Number 2, kapag wala yung may-ari ng bahay, sino ang pwede nating hanapin? Sino po ang mga members of the family na ito, sufficient age and discretion. Sufficient age, ano ibig sabihin nun? They must be 18 above. yes, of legal age. 18 years old pataas. Okay. Discretion. Ano naman ang ibig sabihin ng discretion? Sufficient discretion. 18 years old nga siya. 18 years old nga siya, pero siya ay with a special disability. Kunwari, autistic siya. Is that proper for a witness? Meron ba siyang proper discretion? Meron ba siyang sufficient discretion? Kapag ganon? 18 years old siya, pero siya ay merong mental problem. Pwede ba siyang mag-testify? Pwede ba siyang maging witness? No, ma'am. No. Okay? So, lagi yung tatandaan, hindi porket siya ay legal age na, of legal age na, pwede na. Hindi. Tingnan nyo muna kung siya ba ay sufficient pagbase sa if base sa discernment. Kasi kailangan nag-act sila with discernment. Dapat yung may proper discretion sila. Alam nilang i-recognize ang tama at mali. Then, responsible members of the community. Okay? Dito sa responsible members of the community, ang mostly na hinahanap dyan, syempre, mga barangay captain, barangay council. Okay, yon. So, homeowners muna ang hanapin. Pag wala yung homeowner, member of the family of sufficient age and discretion, then responsible members of the community. An officer may break open any outer or inner door or window of a house or any part of house or anything therein when these circumstances concur. Number 1, he is refused admittance to the place of the directed search. Pero this time, lagi yung tatandaan dito ay na-notify na sila ha. Dapat na-notify na. Okay. So, na-notify na sila. So, pwede mo nang i-break kung siya ay nag-refuse na papasukin ka. His purpose is to execute the warrant to liberate himself or any person lawfully aiding him when unlawfully detained therein. Kunwari, merong back and front door. Gusto niyang takas gamit ang back door. Yung taong hinahanap mo or kung sino man yung nag-aid sa kanya. Meron kayong authority para i-break yung back door. If the purpose is to execute the warrant. Okay? Then he has given notice of his purpose and authority. So, binigyan niya na siya ng notice, then pinipigilan pa rin kayo. Or, kasi ito nangyari to. Ewan ko kung sa Urdaneta ba to nangyari. War on drugs to eh. Ang nasa warrant, ang kailangang i-search ay yung mismong kapitan ng barangay. Urdaneta ba to? O, basta yun. Mismong barangay captain. Then, sabi niya, ay, hindi kayo pwedeng pumasok dito sa bahay ko. Ako ang kapitan dito. Is that proper? Pwede ba niyang sabihin yon? No, ma'am. Yes. Kasi nga,
hindi niya pwedeng pigilan ang mga public officers, lalo na kung sila ay may nahawakan na proper judicial order or search warrant or warrant of arrest. Okay? The warrant Kahit must direct, ha? kahit president. Yes, kahit president. Pero alam niyo ba, sa president, meron silang immunity. Meron silang immunity from suit. Kaya kung mapapansin niyo, saka lang nakakasuhan ang mga presidente kapag katapos na ng term nila. Pero saka rin sila nagkakasakit pagkatapos ng term nila. Kasi alam nilang meron silang immunity from suit. Napapansin niyo ba yon? Yes, Na ma'am. kahit na gaano Yes, ka, ma'am. ha? Ano yan? Yes, ma'am. Diba? Kasi isa yun sa privilege nila as the head of the state or as the president na meron silang in absentia or pwede silang ang tawag dito, ma-immune from suit habang sila ay nasa term pa nila. Kaya kung mapapansin na yung kay former President Duterte, kahit ang dami-dami ng mga issues regarding sa extrajudicial killings, wala pa ring nagfa-file ng kaso. Not until, natapos yung kanyang term. Nagsilabasan. Diba? Nagsifilan sila ng mga cases. Kaya yun. Ngayon, nakuha na siya ng ICC. So there. The warrant must direct that it be served in the daytime. Kasi nga, kapag nighttime siya sinerve, anong mangyayari? It will become an aggravating circumstance. Nakalimutan nyo na yon kanina. Kapag nighttime ang pagsa-search or pag-serve ng warrant, magiging aggravating. Kaya dapat laging daytime. However, merong exception to the rules. However, it can be served at any time of the day or night when, the affidavit asserts that the property is on the person or in the place ordered to be searched. Ano ibig sabihin nito? Let's say, for example, ang nakalagay dun sa warrant ay nightclub. Ang isa-search ninyo na lugar ay nightclub. Hindi naman mag-ooperate yung nightclub during daytime. Gets? Kaya merong exception. It can be served at any time of the day or night when the affidavit asserts that the property is on the person or in the place ordered to be searched. Ang nightclub ay nag-ooperate during nighttime. So, kapag ang mga i-search ninyo ay mga nightclubs, pwede. Hindi siya aggravating circumstance. So, pag yan ay tinanong sa board exam, kung tatanungin nila, aggravating ba yung pag-search sa mga clubs na nag-ooperate during nighttime, the answer is no. That's an exception to the rule. Okay? Article 131. Gets na ba yan? Dito sa ating domicile without searching, domicile without witnesses. Ang importante lang naman na maano ninyo dyan is yung order ng mga mag-witness. And then ito, yung exception. Okay? Article 131. Can you read? Nandiyan pa ba kayo? Or kumakain na kayo? Malapit na natin matapos. Yes. Article 131. Prohibition, interruption, and dissolution of peaceful meetings. The penalty of prison correctional in its minimum period shall be imposed upon any public officer or employee who, without legal ground, shall prohibited or interrupt the holding of a peaceful meeting or shall dissolve the same
The same penalty shall be imposed upon a public officer or employee who shall hinder any person from joining any lawful association or from attending any of its meetings. The same penalty shall be imposed upon any public officer or employee who shall prohibit or hinder any person from addressing, either alone or together with others, any petition to the authorities for the correction of abuses or redress of grievances. Grievances. Okay. So ito, ang ating offender na naman dito ay public officer or employee. Now, to further understand, let's go here. Prohibition, interruption, and dissolution of peaceful meetings. It refers to any public officer or employee who, without legal ground, so wala silang authority, shall prohibit, binabawalan, or in-interrupt, dinidisturb nila yung holding na peaceful meeting, or shall dissolve the same, or pinapatigil nila. Okay? Binabawalan, pinoprohibit, in-interrupt, inistorbo, or dinidissolve, pinapatigil. Now, the elements, the offender is a public officer or employee. He performs any of the following acts. Ito yon, yung mga acts na to. Prohibiting or interrupting without legal ground and the holding of a peaceful meeting or dissolving the same. Katulad ng, paano nila pinaprohibit yon? Dinideny nila na mag-grant yung permit nila. Okay? Kasi 'di ba para makapag-conduct ka ng mga peaceful meetings, mga rallies, yung mga ganyan, merong permit 'yan na kailangan kunin. So kapag itong mga public officer na to ay dinideny nila na mag-grant yung kanilang permit, that's a violation of this article. Prohibition, interruption, and dissolution. Hindering any person from joining any lawful association or from attending any of its meetings. Okay. Let's say for example, kapag meeting de avance. Kunwari, di ba, pag campaign, ikaw na public officer ay pinipigilan mong pumunta yung group of people, yung mga tao na gustong mag-support sa isang politician. Pwede ka nilang filean ito kasi you're hindering them, okay, from joining. Then, prohibiting or hindering any person from addressing either alone or together with others any petition to the authorities for the correction of abuses or redress of grievances. Ito naman mostly sa mga strike, 'di ba? Minsan na-try niyo na ba 'yon na yung nagkakaroon sila ng transportation strike dahil yung pagtaas ng gasolina, then itong mga public utility vehicles natin ay nagkaroon ng unity strike. O, 'di ba? Ang hirap, lalo na sa mga nagko-commute, ang hirap 'yan. Ngayon, itong mga police, for example, despite of the permit na nakuha ng kanilang mga associations, pinoprohibit sila na i-conduct 'yon. Or pinipetition nila yung mga authorities na tigilan yung pagko-conduct ng peaceful meetings na 'yon. Pwede nyo silang filean ng ito, prohibition, interruption, and dissolution of peaceful meetings. Okay? Now, these are the notes. If the offender is a private individual, kasi yung kanina, itong prohibition, interruption, and dissolution of peaceful meetings, ang kaso ay ang offender ay public officer or employee. Pero kapag private individual naman, ang nakapag-commit niyan, ang kasong i-file natin ay disturbance of public order. So that's the difference. Now, the meeting must be peaceful and there is no legal grounds for prohibiting, dissolving, or interrupting the meeting. Dapat walang legal ground. Pero kapag with legal ground, walang violation. Interrupting and dissolving a meeting of the municipal council by a public officer is a crime against the legislative body and not punishable under this article. Municipal council. Interrupting and dissolving a meeting ng municipal council. Ano ba na itong mga municipal council na sinasabi natin dito? For example, si mayor.
For example, si X ay police. Nakaaway niya si Mayor. Ngayon, dahil sa galit niya sa Mayor, nagwala siya, dinisturb niya, ininterrupt niya yung ginagawang meeting ng municipal council. Sabi dito, it is a crime against the legislative body at hindi siya punishable under the revised penal code. Kasi nga, personal yung galit ng police against the municipal mayor. Pero kung si police ay merong legal order or meron siyang legal ground para pigilan yung ginagawang meeting ni mayor, that will fall under this article. Prohibition, interruption, and dissolution. Kaya lagi ninyong tatandaan, the intent is important. What is the criminal intent? Ano ba ang motibo? Ano ba ang intention? Bakit na-commit yung crime na yun? Okay? Now, the person talking on a prohibited subject at a public meeting contrary to the agreement that no speaker should touch on politics may be stopped. But stopping the speaker who was attacking certain churches and public meetings is a violation of this article. Iglesia ni Cristo, di ba? Mostly sila yung mga nagkakandak. Pero yung ito naman, dito na siya, interruption of religious worship. Sige, i-ano na lang natin, i-correlate na lang natin siya sa Article 132. So, Article 132, interruption of religious worship. The penalty of prison correctional in its minimum period shall be imposed upon any public officer or employee who shall prevent or disturb the ceremonies or manifestations of any religion. If the crime shall have been committed with violence or threats, the penalty shall be prison correctional in its minimum and maximum periods. Now, the best example for this is yung, di ba, yearly, merong celebrations ang mga different religions. Now, kung mapapansin ninyo, ang mga public officials natin, katulad ng mga police officers, sumusuport pa nga sila dyan. Let's say, for example, sa pagpapacify ng traffic, yung pag-regulate ng mga traffic, tumutulong sila kasi hindi natin sila pwedeng i-interrupt. Basta meron silang permit para i-conduct yung kanilang mga religious worship. Pero kung yan ay hindi naman registered or hindi siya pinapermit, meron ngayong legal ground para pigilan siya. So, same with kanina, the public officer and employees are the offender here. So, who shall prevent or disturb the ceremonies or manifestations of any religion? Okay. Dito, punta tayo sa notes. Ang pagbabasa ng Bible, so reading of Bible and then attacking certain churches in public plaza is not a ceremony or manifestation of religion, but only a meeting of a religious sect. But if done in a private home, it is a religious service. So, ang tinatawag natin kasi dito religious worship, yung talagang unity siya. Yung madamihang mga tao ang nakasama, ang umattend. Pero ang pagbabasa lang ng Bible, tapos i-criticize mo yung ibang religion, ay hindi siya kinukonsider as a religious worship. But it is a meeting of a religious sect. So kung yun yung in-interrupt mo, hindi ka violative of this article. Hindi siya magfo-fall. Okay? Meeting of religious sect lang yun. And then, kapag private home naman, it is only a religious service. Hindi siya magfo-fall under this article. Religious worship includes people in the act of performing religious rites for a religious ceremony or a manifestation of religion. Example, mass, baptism, or marriage. Lalo na ito sa marriage. Kaso to yung public officer, pinipigilan yung kasal. Saan namang lugar to? Leyte ata to. Sa Leyte. Yung marriage, pinigilan ng public officer, hindi naman niya kakilala yung ikakasal. Parang lang, galit siya sa mga nagpapakasal dahil siya ay iniwan ng kanyang asawa.
Pero parang ano to na absuelto siya kasi based on the findings daw, ewan ko kung ano na siya, parang ginawa na lang ng abogado niya. Pero sabi daw sa findings siya daw ay hindi na mentally fit. So parang ganun. Kasi 'di ba, ewan ko kung maalala ninyo, kapag ang isang tao ay hindi na mentally fit, pwede siyang maabsuelto sa kaso. Okay? Example, X, a private person, box a priest. O, habang nagmimisa yung pare, ikaw na private individual, sinuntok mo, pinunch mo yung pare kasi ayaw mo yung homily na binibigay niya na sinasabi niya dahil hindi siya nakasunod sa paniniwala mo. Now, X is liable under Article 133, offending religious feelings, because X is a private person. Ito yung difference ng Article 132, Article 132, interruption of religious worship. Pero pagdating dito sa last article natin, bago tayo matapos, offending the religious feelings, ang ating offender dito ay mga private entities, private individuals. Kaya dito sabi, X, a private person, private, is liable under Article 133, offending the religious feelings, because X is a private person. Okay. The penalty of arresto mayor in its maximum period to prison correctional in its minimum period shall be imposed upon anyone who, in a place devoted to religious worship or during the celebration of any religious ceremony, shall perform acts notoriously offensive to the feelings of the faithful. Pares din lang siya, kaya lang ang pinagkaiba lang niya ay the offender. So there. Example of religious ceremony, acts performed outside the church, processions and a special prayers for burying dead persons but not prayer rallies. Ito yung mga examples natin ng religious ceremony. Acts must be directed against religious practice or dogma or ritual for the purpose of ridicule, as mocking or scoffing or attempting to damage an object of religious veneration, and there must be deliberate intent to hurt the feelings of the faithful. Mere arrogance or rudeness is not enough. Kaya nga 'di ba kapag kayo ini-invite kayo to attend other religions, kailangan niyo pa rin silang irespeto. Kasi kahit na although iba-iba tayo ng paniniwala, kapag once na-offend niyo sila, pwede nila kayong filean nito. Offending their religious feeling. Okay, that's it. That's our lesson for today. Andiyan pa ba kayo? Ma'am, Yes, ma'am. no? Ha? Ma'am, paano po Yes. yung pasok yung na yun? Pa po yung may mga ibang religion na nagtitinda sa kalsada ng mga Bible Ano po ba? nila. Then may civilian na nagreklamo sa police na paharang-harang sila. Pwede po ba silang Paharang-harang sila sa sa daan. Opo. Yun Habang lang. nag-aano sila. Habang nagkakaroon ng yung pag-ano nila sa mga tao. Yes, Kasi ma'am. dapat in a proper din sila, public places. Lalo na public yun. Kung paharang sila doon sa, mostly sa yan sa Urdaneta yan. Sa may Yes, ma'am. Oo, nadadaanan ko rin kasi yun. Pag sila ay nakakaabala, tulad ng sinabi ko kanina, violation of human rights constitutes a crime. Kapag sila ay nakaka-violate na ng right ng isang tao, pwede. Pero, dapat sila na nagkakandak ng mga religious, mga religious, ko anong tawag sa ganong, activities nila, dapat alam din nila yung proper way para hindi rin sila makaano sa ibang tao. Pero depende naman kung pinigilan lang naman sila or parang pinalipat, ano bang ginawang exactly ng police?
Ano, ma'am, kasi nga nagreklamo po na parang harang sa tindahan ng isa is Mm-mm. ano, gusto sana silang palayasin sa ano, sa place na yun. Palayasin? Hmm. Like ano, palipatin sana sila or wag doon sa pwesto na yun. Pagpalipatin, okay lang Kasi din po, naman. nasa tapat po sila ng ano, ng tindahan ng isa. Ay, okay. So, parang competition ang nangyari. Parang gano'n? Hindi ma'am, yung nagreklamo kasi is ano, Passerby. parang doon nagtitinda ng mga prutos ganun ma'am. Ah. Then, biglang sumulpot yung religious ano na po yun. Then, doon nagpwesto na nagbibigay ng kung ano-ano. Then, nagbibigay ng religious advices, ganun. Tapos So, hindi pwedeng kasuhan yung pulis dahil nireklamo lang sila. depende kasi sa actions ng pulis. Kung si pulis ay pangit yung kanyang pagkakasabi, offending talaga siya, pwede, siguro, kasi hindi niya na-respect. Pero kung sinabi lang naman niya na lumipat dahil nakakaabala, okay lang din. Depende sa pagkakasabi Pero niya. Paano bang pagkakasabi niya? Lumabas ka Pero dito. kung si private po yung ano, si private individual po yung nagpapaalis doon sa ano, like mainit na yung ulo ng ano, nagpapaalis sa kanya. Mm. Pasok po ba dito sa offending the religious feelings, ma'am? Kasi dito, tandaan ninyo, ang pinagka-offendan ng private individual is about the religion itself. It's about the faith. Kaya, faithful. Feelings of the faithful. Pero kung personal matter na, dahil ano na siya, sa paninda niya, na dumadaan, feeling ko hindi siya mag-ano dito, mag-fall. Bakit may gustong Thank you, ma'am. Si Mark Daniel Alfante. Let's acknowledge the arrival. Ngayon ka lang. Ma'am, Bakit ngayon ka lang? may binundan po. Paano yung plaka po, pinakon ko yung motor ko, ma'am. Tapos na kami. Ay, sorry po. Hindi, okay lang. So, yun. May question pa ba before we end the discussion? Marami ba kayo natutunan? Kahit pa paano? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ready na kayo for the exam? Hindi kasi na-print ng staff ko yung yung exam niyo. You were supposed to have your exam today at siya din dapat yung magbabantay. Kaya lang, nakalimutan daw niya. Kaya next Saturday na lang. Pero same coverage pa rin naman. Yung diniscuss natin today will form part of your midterm. So from Article 1 to 6. Po, ma'am. Yes. Ha? What time, ma'am, yung exam? What time? 8:30 na lang siguro. 8:30. Okay lang ba? 100 Ma'am, items. pwedeng 9. Baka maraming ano, malate. 9, ma'am, 9. 9 o'clock in the morning. Sige. Yes, ma'am. Baka maraming malate eh. Sige. Do not forget to bring, inform na rin yung other classmates niyo. Do not forget to bring your ball pens, and then the white folder na sinabi ko sa inyo. To avoid cheating, para walang magkakopyahan. And for those na magiging top scorer natin, as promised, ibabalik natin or ibibigay natin sa kanila yung mga binayad ninyo na 5. Nakapag-collect na ba yung mga classmates ninyo? Ma'am, hindi pa. Ma'am, next meeting na lang. Yes, sige. Bakit? Meeting na po, ma'am. Sige. So, that's it. Mag-pray kayo na mataas na makuha ninyo kasi sabi ko nga, puhunan ninyo ang prelim. So, pag mataas ang prelim ninyo, kahit medyo mababang midterm, pwede kong iyan sa prelim. Mabawi pagdating sa finals. So, there you go. That's it. Let's end our discussion here.
hopefully marami kayong I hope na marami kayong natutunan na magagamit ninyo sa magiging trabaho ninyo someday. So, there. That's all for today, class. Let's end the discussion. Enjoy the rest of the day. Mag-ingat kayo. Bye, ma'am. Thank you po, Bye, ma'am. Maglalaban na ako, ma'am. Ha? Ano sabi niya? Maglalaban na daw. Maglalaban na Maglalaban na siya. daw. Sige, Bye, ma'am. sige. Bye-bye. Thank you po. Ang hirap nga magkasakit.